Hinamak na manugang. Kabanata 741. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at sinabi kay Su Ching-cheng, kung talagang pupunta ka sa labas para kumain kasama siya, hindi ako kwalipikadong pigilan ka sa aking katayuan, gayunpaman, dapat mong tandaan na huwag uminom ng kahit ano sa cocktail party, lalo na pagkatapos mong pumunta sa banyo kapag bumalik ka, bigyan mo ng pansin ang baso ng alak. Kilalang kilala niya si Su Ching-cheng. Kahit na siya ay may karanasan at maganda sa kumpanya, at ang kanyang mga aksyon ay mabilis at mapagpasyahan, sa katunayan, ang kanyang relasyon ay blanco, malamang na siya ay DA ng isang basurang tulad ni Chen Weihao. Alam ko, nag-init ang puso niya, hindi niya inaasahan na ganoon na lamang ang pagmamalasakit ni Alex Dixon sa kanya, ang pakiramdam na ito ang nagpasaya sa kanya. Si Su Ching-cheng ay nasa masayang kalagayan, sa sandaling masaya siya. Gusto niyang uminom siya ng red wine sa tasa nang sabay-sabay at nagbuhos ng isa pang tasa. Ngunit si Chen Weihao, na nakaupo sa tabi niya, nang makita silang dalawa na nagtatanong at sumasagot sa isa't isa na parang hangin, agad siyang nagalit. Pagkatapos ay tumingin siya kay Su Ching-cheng, na mukhang maliit na ibon sa harap ni Alex Dixon, gayunpaman, malamig ang ekspresyon ng mukha niya nang tumingin siya sa kanya, sa sobrang galit niya ay sasabog na siya. Pinigilan ni Chen Weihao ang apoy at sinabi kay Alex Dixon sa kakaibang tono, Mr. Dixon, wala kang kinalaman kay Ching-cheng, tama, bakit kailangan mo siyang pakialaman, mag-isip ka. Sa oras na ito, uminom ng isa pang 2 baso si Su Ching-cheng, matapos marinig ang mga salita ni Chen Weihao, mahina niyang sinabi, paumanhin, nagbago ang isip ko, naalala ko lang na kailangan kong kumain kasama ang boyfriend ko bukas, kaya hindi ako pumayag. Natulala si Chen Weihao sa mismong lugar. Naisip na niya ang magandang kinabukasan sa kanyang isipan, binalak niyang ibagsak si Su Ching-cheng bukas at sakupin siya kay Xi Mengxi, gusto niyang maging manugang siya ng Su Clan Group. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Su Ching-cheng sa isang kisap mata. Hindi ito gagawin, hindi dapat masira ang pangarap niyang yumaman sa tabi niya. Nagmamadaling ngumiti si Chen Weihao at sinabing, Ching-cheng, nagbibiro ka ba? Wala pa akong narinig na may boyfriend ka. May boyfriend ako, biglang ngumiti si Su Ching-cheng at nagtaas baba sa tapat ng mesa, nakaupo siya doon. Biglang halos mahulog ang kamay ni Alex Dixon. Tila tinamaan din ng kidlat si Chen Weihao at napatitig kay Alex Dixon, hindi siya makapaniwala. Ginamit ni Su Ching-cheng ang kanyang kamay upang suportahan ang kanyang baba. Ang kanyang ngiti ay walang katulad na kaakit-akit habang nakatingin siya ng diretso kay Alex Dixon gamit ang kanyang maningning na mga mata. Gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon nito. Saglit ding natahimik si Alex Dixon, hindi niya inaasahan na pupunta rito si Su Ching-cheng, kung aaminin niya ito, magiging masamang balita sa kanyang asawa kung ang bagay na ito ay kumalat sa kanyang pandinig, ngunit kung hindi siya pumayag, ito ay tulad ng pagpunit sa mukha ni Su Ching-cheng sa harap ng lahat at magpapawala sa kanya. Bumalik din sa katinoan si Chen Weihao, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Alex Dixon, matindi ang galit sa kanyang mga mata na gusto niyang sunugin ang batang ito hanggang sa maging abo. F***CK, saan nanggaling ang magandang batang ito, gusto ba niyang makawin sa kanya ang mayamang babae? Nilunok niya ang kanyang lalamunan at nagpanggap na kalmado habang nakangiti at sinabing, Ching-cheng, nagbibiro ka ba? Alam ng lahat ng tao sa yan capital na single ka, at saka, ang isang babaeng tulad mo na may kasintahan ay nagdulot na ng sensasyon sa buong lungsod. Wala akong oras para magbiro, malamig na sabi ni Su Ching-cheng, maaari ka nang umalis. Higit 10 minuto niya itong tiniis, matagal na niyang kinasusuklaman si Chen Weihao. Tiningnan ni Chen Weihao ang kanyang telepono, ang WeChat Moments na ngayon lang niya na post ay nagkaroon ng mahigit 200 likes sa isang iglap, maging ang mga kaibigan na nawala sa nakaraan ay dumating, may mga mayayaman din na hindi na kailangan pang tingnan siya sa mata, sa oras na ito, patuloy silang nagre-reply na parang aso. Weihao, awesome, nakuha niya talaga ang #1 beauty sa Yan Capital, ang CEO. Damn, Wei. Ang galing mo, si Su Ching-cheng talaga ang nag-treat sa'yo ng pagkain at sinamba ka. Weihao, ako si Mr. Zhang, paumanhin noong nakaraang linggo, pumunta ka sa kumpanya para pumirma ng kontrata, at nawalan ako ng malay at pinalayas kita, punta ka bukas,
pipirmahan kita ng kontrata, muli, doble ang halaga. Sa pagtingin sa kanyang WeChat moments, galit na galit si Chen Weihao. Kung lumipad ang nilutong itik, paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang mga kaibigan at kliyente? Baka mawala na lahat ng mukha niya this time. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, kinasusuklaman niya si Alex Dixon, mukhang mahirap ang batang ito, paano siya naging kasintahan ni Su Chingcheng? Ang Su family ay hindi kailanman sasang-ayon dito, siguradong babaliin nila ang mga binti ni Alex Dixon. Inilibot ni Chen Weihao ang kanyang mga mata at ngumiti kay Su Chingcheng. Chingcheng, bakit hindi tayo tumaya? Kung boyfriend mo siya, aalis na ako, pero kung hindi, samahan mo ako sa cocktail party bukas. Pagkasabi nun, sinadya niyang banta si Alex Dixon. Pag-isipan mo ito bago ka sumagot, huwag kalimutan ang katayuan ng pamilya Su sa Yan Capital, at isipin ang iyong sariling pagkakakilanlan, kung hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo, maaaring hindi mo alam kung paano ka namatay, araw-araw. Naranasan niya ang pag-ibig, sa isang sulyap lang ay nasasabi na niya ang relasyon ng dalawa, hindi naman sila mukhang magkasintahan, siguro si Alex Dixon, itong gigolo na patuloy na nanggugulo kay Su Chingcheng at gustong magpakasal sa isang mayamang babae. Ngumiti si Su Chingcheng at iniunat ang kanyang jade leg para hawakan si Alex Dixon. Sabihin mo sa kanya, boyfriend mo ba ako? Mahahaba at bilog ang kanyang mga binti ng jade, nakasuot siya ng translucent black stockings at isang pari ng silver high heels, halos maglaway si Chen Weihao nang makita siya, napagpasyahan niyang paglaruan ang kanyang mga binti bukas. Tumingala si Alex Dixon at biglang niyakap ang braso ni Su Chingcheng, sabi niya kay Chen Weihao, sa tingin mo ba boyfriend niya ako? Sa isang iglap, yamakap si Su Chingcheng sa kanyang mga bisig, namula agad ang mukha niya at bumili ng tibok ng puso niya. Pero parang sumakay sa roller coaster ang mood niya, siya ay lubos na masaya. Si Alex Dixon talaga ang nagkusa na yakapin siya. Galit na galit si Chen Weihao kaya namula ang kanyang mukha. Akala niya ay walang sasabihin si Alex Dixon, pero hindi niya akalain na ituturing talaga siya ng batang ito bilang isang stepping stone at diretsyong aapakan siya para umakyat. Ang galit sa kanyang tiyan ay parang kumukulong mantika, halos sumabog sa galit si Chen Weihao. Naiinggit siya at nagagalit, pinigilan niya ang apoy at ngumiti kay Su Chingcheng. Chingcheng, kung ayaw mong pumunta sa cocktail party bukas, maaari kang magpa-appointment sa ibang araw. Pero kung hahayaan mong maging panangga ang brat na ito at sasabihin mong boyfriend mo siya, kasama ang kanyang pagkakakilanlan, magiging ganoon din, nakakahiya sa'yo. Hindi ka naniniwala sa akin? Nagtaas ng kilay si Su Chingcheng. Hindi ako naniniwala sa'yo, napailing si Chen Weihao ng mapagpasyang. Itong talunan, paano siya magiging karapat-dapat kay Su Chingcheng, wala pa siyang narinig na ganoong tao sa Yan Capital. Pagkatapos ay bantayan mong mabuti, biglang ngumiti ng matamis si Su Chingcheng at hinalikan ang mukha ni Alex Dixon. Boom, tulad ng isang kidlat, sumabog ito sa ulo ni Chen Weihao sa mismong lugar. Napatulala siya, nakatitig siya sa harapan niya, nag-aalab ang selos sa puso niya. Natigilan din si Alex Dixon, talagang hindi niya inaasahan na si Su Chingcheng ay matapang, marami pa ring customer sa restaurant. May malambot pa ring dampi sa kanyang mukha, pati na rin ang mahinang halimuyak ng lipstick ni Su Chingcheng. Napangiti lang ng mapait si Alex Dixon at tumingin kay Su Chingcheng. Ang maningning na mga mata ni Su Chingcheng ay tumingin din sa kanya ng mahina, pulang-pula ang kanyang mukha at amoy alak ang kanyang katawan. 70 hanggang 80 halos porsyento na siyang lasing, napasinghap si Alex Dixon sa kanyang puso, nagkamali talaga ang pag-inom, ngayon lang, sunod-sunod na uminom si Su Chingcheng. Parang nainom na siya ng sobra. Kabanata 742 Nag-aapoy sa selos si Chen Weihao, kung wala si Su Chingcheng doon, siya ay nagmamadaling umakyat at hinawakan ang ulo ni Alex Dixon at hinampas siya ng malakas sa mesa. Nang malapit nang matapos ang pagkain, iminungkahi ni Alex Dixon na umalis at binalak na pauwiin si Su Chingcheng. Sa huling pagkakataong pumunta si Su Chingcheng sa Jinling para hanapin siya. Uminom siya ng sobra at nagkusa na sugurin siya sa hotel, hanggang ngayon, naaalala pa rin niya. Naglakad ang iilan sa entrance ng hotel, hinawakan ni Su Chingcheng ang kanyang noo at sinabing, pupunta ako sa washroom, hintayin niyo ako dito.
Ching Cheng, pagkatapos mong lumabas, itataboy kita pabalik. Sabi ni Chen Weihao at agad na tumawag sa telepono, sinabihan niya ang driver na paandarin ang sasakyan. Ito ang bagong kotseng binili niya. Ito ay isang Maybach S680 na hindi higit sa 5 milyong yuan. Ito ay isang buong hanay ng mga nangungunang accessories. Gusto nitong guluhin si Alex Dixon nang magmaneho ito. Tingnan mo itong kawawang talunan. Bakit ba ang yabang niya sa harap niya? Tumalikod si Su Chingcheng at naglakad palayo. Sa sandaling mawala ang kanyang anyo, agad na binago ni Chen Weihao ang kanyang eleganteng hitsura at itinuro ang ilong ni Alex Dixon na may mabangis na mukha. What of asterisk King Gigolo, how dare you agawin my woman from me, kilala mo ba kung sino ako? Sumulyap si Alex Dixon sa kanya at mapang-asar na sinabi, ang alam ko lang ay isang baliw na aso ang taong nakatayo sa harap ko. Hehe, hindi ka tagayan capital, di ba? Hindi nakakagulat na hindi mo alam ang kalawakan ng langit at lupa. Si Chen Weihao ay may mabangis na tingin sa kanyang mukha. Narinig mo na ba ang Chitian Pharmaceutical Corporation? Isa ako sa mga shareholder ng ika-10 kumpanya ng parmasyutiko sa Yan Capital. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, karamihan sa mga shareholder na kanilang nakipag-ugnayan ay mayroong 5 kumpanya. Talagang wala siyang gaanong impression sa mga maliliit na kumpanya na ito sa labas ng tanong 10. Gayunpaman, pamilyar ang mga salitang Kishan Pharmaceuticals, parang narinig na niya ito somewhere before. Boom, boom, ang driver ay nagmamaneho ng bago at may kintab na Mima S680 at ipinarada ito sa pasukan ng hotel. Bagamat ito ang Yan Capital, napaka-cool pa rin para sa isang luxury car na may higit sa 5 milyong yuan ang huminto sa pasukan. Maraming tao ang nakatingin dito. Nakita mo ba yun? May mapanuksong ekspresyon si Chen Weihao. Kinuha niya ang susi ng sasakyan at inalag-alog. Kung gusto mong kainin itong bowl of rice, you are not qualified, naging mayaman kang babae sa buong buhay mo. Pero hindi mo kayang bumili ng luxury car na tulad ko. Oh, pinaikit ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at casual na nag-cross arms. Tinatawag mong luxury car ang ganitong klase ng low-end na kotse? Wala akong ganoong murang sasakyan sa garahe ko. Ang mga kotse sa kanyang garahe ay hindi bababa sa 10-10 milyon, ang serye ng Rolls-Royce Phantom ay limitado lamang sa tag-araw, ang espesyal na edisyon ng Heavenly Music Spirit, ang limitadong edisyon ng Bodega Viagra Platinum, ang Ferrari SP12 EC. Iilan lamang sa mga mamahaling sasakyan na ito sa mundo, at kahit na ang pera ay hindi mabibili ang mga ito, para silang mga repolyo sa kanyang garahe. Kahit saan. Impake mo na lang, bamantong hininga si Chen Weihao, hindi niya ito pinaniwalaan. Isang talunan na tulad ni Alex Dixon, kung mayroon talaga siyang 10-10 milyong mamahaling sasakyan, ganito pa rin kaya siya sa pananamit? Ngumisi siya at mayabang na sinabi, huwag mong isipin na pinaglalaroan mo ako, marami akong nakipaglaro sa mga babaeng katulad niya. Marami akong paraan para harapin sila, I bet that as long as I launch an atakihin at habulin sila, wala, pang isang buwan, masunurin siyang hihiga sa ilalim ko. Pinaikit ni Alex Dixon ang kanyang mga mata, ang lalaking Chen na ito ay isang makaranasang manliligaw, kung talagang ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan para habulin si Su Chingcheng, maaaring mawala sa isip si Su Chingcheng. Sa pag-iisip nito, nagdilim ang mukha ni Alex Dixon at malamig niyang sinabi, lumayo ka sa kanya. Hehe, natatakot ka ba? Si Chen Weihao ay may masungit na hitsura sa kanyang mukha. Akala niya si Alex Dixon ang may kasalanan, kaya walang takot niyang sinabi, sabihin ko sa inyo, taga-Puwa Club ako, itong mga tinaguriang babaeng presidente, pagdating ng panahon, luluhod ako at huhuberan ng kanyang damit, pagkatapos ay gagawin ko ng camera at magre-record ng kanilang mga sports video para matiyak na siya ay masunurin. Ang tinatawag na Puwa Club, sa mga karaniwang salita, ito ay isang girl club na itinatag ng isang grupo ng mga B** star. Ang mga lalaking ito ay may isang hanay ng mga patakaran para sa pagkuha ng mga babae. Dalubhasa sila sa pang-aakit sa lahat ng uri ng babae. Kapag nakuha na nila ang mga ito, itatapon nila ito pagkatapos makipaglaro sa kanila. At nagpapalitan pa sila ng mga babae sa isa't isa, notorious sila. Hindi inaasahan ni Alex Dixon na si Chen Weihao ay talagang mula sa cockroach club na ito, agad siyang sumigaw ng malamig. Kung maglakas loob kang ay patong ang iyong mga kamay kay Ching Cheng, hindi kita patatawarin. Hahaha,
lalong naging mapagmataas si Chen Weihao at mayabang na sinabi, para sa isang magandang babae na tulad ni Su Chingcheng, syempre kailangan ng aming club na magbahagi ng mga bisita, lahat ay makikinabang dito, ngunit hindi ito magiging kasing sama mo. Bago pa siya matapos magsalita ay biglang lumaki ang isang malaking kamao sa kanyang mga mata. Bang, dama po ang kamao ni Alex Dixon sa mukha ni Chen Weihao. Bago makasigaw si Chen Weihao sa sakit, ang kanyang katawan ay pinalipad pabalik. Natigilan ang mga tao sa paligid, hindi nila inaasahan na magsisimula ng away si Alex Dixon dahil lang sa hindi pagkakasundo, at binugbog pa niya ang isang shareholder ng Chi-Tian Pharmaceuticals. Ang Chi-Tian Pharmaceutical na ito ay isa sa 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital. Noong nakaraan, kapag ang Bai family ay namuhunan dito, ang mga shareholder na maaaring mamuhunan dito ay ang lahat ng mga taong may kapangyarihan at impluwensya sa Yan Capital. Pero last year, hindi maganda ang management nila, at nabili sila ng isang malaking kumpanya, lalong lumakas ang background nila. Talagang naglakas loob si Alex Dixon na pal-iPad si Chen Weihao sa isang suntok, tila may problema siya. Si Chen Weihao ay nagpakawala ng malungkot na sigaw. Tinakpan niya ang dumudugo niyang bibig at malakas na umungol kay Alex Dixon, "How dare you hit me? You are courting death, let me tell you. I will find someone to teach you a lesson right now. Huwag mo nang isipin ang pag-alis, buhay ang Yan Capital." Sa sobrang galit niya ay sasabog na siya. Hindi lang inagaw ng Adonis na ito ang mayamang babaeng kinagigiliwan niya, naglakas loob pa siyang kumilos. Si Chen Weihao ay may mabangis na tingin sa kanyang mukha. Kumuha siya ng laryo at sumugod papunta kay Alex Dixon. Bang, hindi man lang siya nilingon ni Alex Dixon, direkta niyang sinipa si Chen Weihao sa flower bed sa gilid ng kalsada. Nagkibit balikat siya at walang pakialam na sinabi, "Hindi lang kita sinaktan, sinapak din kita, ano ang magagawa mo sa akin?" Ngayon naalala niya kung bakit pamilyar ang Chi-Tian Pharmaceuticals. Hindi ba ito sa mga kumpanyang pinabili niya kay Wang Lixio sa simula pa lang? Napakaraming kumpanya ang nakuha ni Wang Lixio, hindi niya matandaan ang mga pangalan ng mga kumpanyang ito, sinulyapan lang niya ang listahan ng pangalan. Sa sandaling ito, lumabas si Su Chingcheng sa pintuan, nang makita niya ang sitwasyon, medyo nagulat siya. Chingcheng, agad na inalis ni Chen Weihao ang kanyang mabangis na tingin at nagkunwaring galit, sumugod siya para magreklamo. Itong si Dixon ay hindi mabuting tao, kanina lang sinabi niya na gusto niyang makasama ka ngayong gabi, sinamantala niya ang pag-inom mo ng sobra at may ginawa kang masama, galit ako, na hindi ako nanindigan para sa kanya, Siya ang unang gustong magreklamo, sa anumang kaso, ang Su family ang may pinakamaraming kapangyarihan sa Yan Capital, at sikat si Su Chingcheng sa pagiging malinis at makasarili. Kung ang lalaking Dixon na ito ay may hindi tamang pag-iisip kay Su Chingcheng, tiyak na mapupunta siya sa isang miserableng estado. Sumimangot si Su Chingcheng at lumingon kay Alex Dixon. Nagkibit balikat si Alex Dixon at gumawa ng gesture habang nakabukas ang mga kamay. Hindi alam ni Chen Weihao ang relasyon nilang dalawa at nagkunwaring lumalaban para sa hustisya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Kakasabi lang ng batang ito na dadalhin ka niya sa hotel kapag nalasing ka at maglalaro ng higit sa 10 uri ng pandaraya, ito ay masyadong kasuklam-suklam at walang hiya." Pagkasabi niyan, mukha siyang nanunood ng magandang palabas, at tumingin siya kay Alex Dixon na may nakakatakot na ngiti. "Siguradong patay na ang batang ito, gusto mo bang makasama ako ng kwarto?" Nabawi na ni Su Chingcheng ang kanyang sentido at tumingin kay Alex Dixon na may ngiti na hindi ngiti. "Sabihin mo sa akin, saang hotel maliligo muna ako at hihintayin kita." Kabanata 743 Chingcheng, ano ang sinasabi mo? Nagulat si Chen Weihao. Bakit mali ang script? Ayon sa patakaran ng pagsundo sa mga babae, ang kasalukuyang reaksyon ni Su Chingcheng ay dapat na parehong galit at galit, sinampal niya si Alex Dixon sa lugar, tumalikod at umalis. Pero hindi siya nagalit. Ngumiti ng mapait si Alex Dixon at sinabing, "Naniniwala ka talaga? To be honest, matagal ka nang hindi pumupunta sa Yan Capital, bakit hindi ako humanap ng kwarto ngayong gabi at pwede tayong mag-chat?" Nakangiting tumingin si Su Chingcheng kay Alex Dixon. "Forget it," namanhid ang anit ni Alex Dixon at agad itong tumanggi.
Sa huling pagkakataon sa Jinling Hotel, ang magulong pakikipagtalik ni Su Qingcheng pagkatapos uminom ay sariwa pa sa kanyang isipan, at muntik na siyang matamba. Nagchat-chat lang, anong kinakatakutan mo? Naglakad si Su Qingcheng sa gilid ni Alex Dixon. Go, ipinapangako ko na hindi na mauulit ang huling pagkakataon. May bagay sa bahay, si Alex Dixon ay hindi malay na lumipat sa gilid para gumawa ng paraan para sa kanya. Sa kabutihang palad, wala ang kanyang asawa, kung hindi, hindi ito matatapos. Nagulat din ang mga tao sa paligid, gulat na nakatingin kay Alex Dixon. Ano ang nangyari sa lalaking ito? Iyon ang anak na babae ng grupo ng Su Clan, ang babaeng gustong ituloy ng bawat lalaki sa Yan Capital. Ang anak na babae ng Su Clan ay nagkusa na anyayahan siya sa isang hotel para mag-usap tungkol sa buhay. Isa itong magandang pagkakataon na pinangarap ng lahat ng lalaki, ang lalaking ito ay parang umiiwas talaga sa isang salot, at walang tigil siyang tumanggi. Si Chen Weihao ay nakatayo sa gilid, sa sobrang galit niya naging green ang mukha niya. F***CK, akala ng dalawa ay invisible siya, pero sa entrance pa lang ng hotel nagsimula silang maglandian. Ito ay isang talunan lamang, walang nakakaalam kung anong paraan ang ginamit niya para makulam si Su Qingcheng. Si Chen Weihao ay naninibugho at napupuot, may bahid pa siyang inggit. Kung ang taong kinahuhumalingan ni Su Qingcheng ay siya, magagawa niyang maabot ang langit sa isang hakbang at maging lalaki sa likod ng mayamang babae. Ayaw talagang pakialaman ni Alex Dixon si Chen Weihao, hinawakan niya ang palso ni Su Qingcheng. Let's go, iuuwi na kita, bumilis ang tibok ng puso ni Su Qingcheng. Hindi niya maiwasang sumunod sa kanya at masunurin siyang hinayla palayo. Ito ang unang pagkakataon na magkahawak kamay silang dalawa. Si Su Qingcheng, nakadalasang minamaliit ang lahat sa mundo ng negosyo at nahaharap sa 12-dosenang malaking shot sa shareholders meeting, ay talagang nahihiya at mabilis ang takbo ng kanyang puso. Nakita ni Chen Weihao na magkahawak kamay silang dalawa at galit na galit. Sinipa siya ni Alex Dixon at nakatayo doon na namamaga ang mukha. Ang dalawang taong ito ay talagang tinatrato siya bilang isang hindi nakikitang tao at nagpakita ng kanilang pagmamahal. F***CK, galit na galit si Chen Weihao kaya nabaliw siya, binuksan niya ang pinto ng kotse at pinaandar ang sasakyan. Kailangan niyang tamaan ang crane na ito. Boom, agad na na-activate ang Maybach S680, tulad ng isang palaso na umaalis sa busog, ito ay sumugod kay Alex Dixon. Hinawakan ni Chen Weihao ang manibela ng may matinding tingin sa kanyang mga mata. Kahit na ang Dixon guy na ito ay namatay, siya ay magbabayad para dito, 10,000 yuan. Kahit na hindi niya makuha si Su Qingcheng, hindi rin siya makukuha ng Dixon na ito. Nang marinig ni Alex Dixon ang narinig niya sa likod niya, napabuntong hininga siya at agad na hinayla pabalik si Su Qingcheng, na nasa tabi niya. Sa kanyang pag-iwas, isang bugso ng hangin ang dumaan sa kanyang balikat. Si Maybach S680 ay sumugod mula sa likuran na parang asong baliw. Nakita din ni Su Qingcheng ang sasakyan at namutla ang kanyang mukha. Naghiyawan din ang mga tao sa takot. Nang makitang malapit ng bumangga si Maybach sa kanya, si Chen Weihao, na nakahawak sa manibela, ay nagpakita ng nakakatakot na ngiti. Sa katunayan, si Su Qingcheng ay nasa una ni Alex Dixon, wala siyang lakas ng loob na mabangga siya nang malapit na siya sa bangkita. Hinampes niya ang balikat ni Alex Dixon at gusto niyang hayaang kuskusin siya ng salamin. Kung nataman siya ng salamin, gumugulong siya sa ilalim ng gulong at nabali sa lupa kahit gaano pa ito kagaan. Nang malapit ng hamampes ang sasakyan kay Alex Dixon, bigla niyang binuhat si Su Qingcheng pahiga at niyakap siya ng prinsesa. Pagkatapos ay tumalon siya ng mabilis sa gilid at itinaas ang kanyang binti. Sa kritikal na sandali na ito, nalampasan na siya ng sasakyan, at ang sipa ni Alex Dixon ay napunta lang sa pintuan ng kotse. Tumili, isang matalim na tunog ng gulong ang maririnig. Biglang naramdaman ni Chen Weihao ang malakas na pagyanig ng katawan ng sasakyan, nawala ng kontrol ang sasakyan at bumangga sa gilid ng kalsada. Puno ng takot ang mukha niya. Sinubukan niyang paikutin ang manibela. Gayunpaman, ang lakas ng banggaan ay parang high-speed rail, kahit anong pilit niyang paikutin ang manibela ay walang katapusan, lumikha ng spark ang gulong sa lupa nang tumama ito sa gilid ng kalsada.
Boom, sa isang malakas na tunog, ang bagong Maybach ay tumama sa isang malaking puno. Ang harap ng Maybach ay deformed. Dahil sa napakalaking pagkawalang galaw, ang ulo ni Chen Weihao ay tumama sa bintana ng kotse ng malakas, biglang umitim ang kanyang paningin, at dumudugo ang kanyang ulo. Isang berdeng usok ang lumabas mula sa Maybach, ngunit ang mga tao sa paligid ay natigilan, napatingin silang lahat sa sasakyan. May malalim na bakas ng paa sa pinto ng kotse. Gaano karaming lakas ang kailangan ng sipa na ito? Ngayon lang natauhan si Su Chingcheng at napagtanto na siya ay niyakap ni Alex Dixon, may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang puso. Tumaas ang temperatura ng kanyang katawan, bumili ng tibok ng kanyang puso, at tila nawala ng lakas ang kanyang buong katawan. Pero bago pa man siya malasing ay bigla niyang naramdaman na gumaan ang katawan niya. Inilagay na siya ni Alex Dixon sa lupa at tinanong, "Ayos ka lang ba?" Saglit na natigilan si Su Chingcheng bago siya mabilis na tumayo at umiling na may pulang mukha. Mabuti naman, pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, iniwan niya si Su Chingcheng at humakbang papunta kay Maybach na may mabangis at nakamamatay na aura. Binuksan niya ang pinto ng kotse, hinawakan ang braso ni Chen Weihao, at hinayla siya pababa. Gustong umiwas ni Chen Weihao, ngunit naramdaman niyang ang braso ni Alex Dixon ay parang isang pang-ipit na bakal, kaya hindi siya makagalaw. Ang lugar kung saan siya kinurot ay nakaramdam ng matinding sakit, na para bang mababali ang kanyang mga buto. Nang siya ay hilahin palabas ng sasakyan, bago pa man makatayo si Chen Weihao, isang pinalaki na talampakan ng sapatos ang lumitaw sa kanyang harapan. Bang, sinipa siya ni Alex Dixon ng walang pag-aalinlangan, dahilan para mapaluhod si Chen Weihao sa lupa. Itinaas niya ang kanyang paa at tinapakan ang balikat ni Chen Weihao. "Bitawan mo ako." Hindi makatayo si Chen Weihao dahil sa sipa ni Alex Dixon, kailangan niyang patuloy na lumuhad sa lupa at sumigaw ng malakas. Ang kanyang balikat ay parang isang malaking bato na tumitimbang ng libu-libong kilo, hindi niya ito maiangat. Napanatili ni Alex Dixon ang posisyon ng pagtapak sa kanyang balikat at malamig na sinabi, "Ano, gusto mo akong hampasin ng kotse ngayon lang? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Aksidente yun," palihim na sabi ni Chen Weihao. Hanggat hindi siya umamin, maaari niyang pagtakpan ito bilang isang aksidente sa sasakyan. Sa oras na yun, makakahanap siya ng mga koneksyon sa Yan Capital, at walang mangyayari. Aksidente talaga ito, pinaikit ni Alex Dixon ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi ito aaminin ng lalaking Chen na ito. Oo naman, nakaramdam ng kirot sa puso si Chen Weihao nang makita niyang wasak ang kanyang pinakamamahal na sasakyan. Gayunpaman, nang maisip niya ang sipa ni Alex Dixon ngayon, hindi na siya naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Pinigil niya ang galit sa kanyang puso, binalak niyang lampasan muna ito ngayon, pagkatapos ay maghanap ng magtuturo kay Alex Dixon ng leksyon, babayaran niya ang kanyang sasakyan. Sa sandaling ito, ibinaluktot ni Alex Dixon ang kanyang mga daliri at gumawa ng isang cracking sound. Biglang naging alerto si Chen Weihao. "Ikaw, anong ginagawa mo? Gusto kitang bigyan ng sorpresa." Biglang ngumisi si Alex Dixon, labis na natakot si Chen Weihao sa kanyang nakakatakot na ngiti na naging manhid ang kanyang buong katawan. Siya ay sumigaw para sa kanyang buhay, "Sinabi ko sa iyo na ito ay isang aksidente. Ikaw, kung maglakas loob kang saktan ako, hindi ka liligtasan ng pamilya Chen." Bago pa siya matapos ay hinawakan ni Alex Dixon ang kanyang buhok at isinandal ang ulo sa sasakyan. Kabanata 744 Bang, parang nataman ng malaking martilyo ang ulo ni Chen Weihao, at naging itim ang kanyang paningin, isang daloy ng maruming dugo ang damaloy mula sa kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay nabulag nito. Nakarinig siya ng ingay sa kanyang mga tainga, na para bang isang malaking kayag ng mga bubuyog ang lumipad palayo, sobrang sakit ng ulo niya na halos mahati na ito. Gayunpaman, bago pa man siya makasigaw sa sakit, muling binitawan ni Alex Dixon ang kanyang kamay at itinaas ang kanyang paa para tapakan ang kanyang kanang guya. Nanlalaki ang mga mata ni Chen Weihao at nagpakawala siya ng matinding sigaw. Nabali ang kanang binti niya sa paa ni Alex Dixon. Natigilan ang mga tao sa paligid, walang sino man ang umasa na si Alex Dixon ay magiging napakabangis, akala nila ngayon lang siya ay mabuting tao. Napabuntong hininga rin si Su Chingcheng habang nanunood. Noong nakaraan, ang Alex Dixon na kilala niya ay hindi kailanman naging napakarahas.
Talagang hindi niya inaasahan na magiging napakadugo ang mga pag-atake nito. Gayunpaman, nagustuhan niya ito. The moment Alex Dixon hit someone, naglalabas siya ng alindog ng isang lalaki. Super guwapo, super cool. Hindi siya natakot na mula ang magandang mukha ni Su Ching-cheng nang makita niya ito, at lalo siyang nine-love kay Alex Dixon. Napakagwapo niya kahit pumatol sa mga tao. Puno ng dugo ang katawan ni Chen Weihao, nahulog siya sa tabi ng sirang Maybach S680 at tumili ng tili. Gayunpaman, ang mga tao sa paligid ay hindi naawa sa kanya. Kung tutuusin, nakita na nilang lahat kung paano hinampas ng batang ito si Alex Dixon ang kanyang sasakyan. Sinabi ni Alex Dixon kay Chen Weihao, nagulat din ako, kanina lang nadulas ang kamay ko, at ngayon nadulas ang paa ko. Pagkatapos sabihin yon, tumalikod siya at sinabi kay Su Ching-cheng, "Tara na." Oh, agad na tumakbo si Su Ching-cheng at sinamahan siya sa kanyang tabi na parang isang maliit na ibon, ni hindi niya nilingon si Chen Weihao. Naghiwa-hiwalay din ang mga taong nakapaligid sa kanila, naiwan lamang ang sumisigaw na si Chen Weihao at ang sirang luxury car. Walang gustong tumulong sa masamang young master na ito na maglaro ng 120, ngunit may mga taong nakakilala pa rin sa kanya. Siya ang kilalang ipis na kumukuha ng girls club sa Yan Capital, at patuloy silang umiinom. Nakahiga si Chen Weihao na paralisado sa lupa, sumisigaw sa sakit. Gayunpaman, ang kanyang puso ay nasa matinding sakit. Noong nakaraang linggo, sinamahan niya ang isang 45 taong gulang na mayamang babae sa hotel upang suyuin ito sa kanyang marangyang sasakyan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan para suyuin siya sa kanyang sasakyan. Bukod dito, binayaran lang siya ng mayamang babae ng paunang bayad, kailangan pa niyang ibalik ang utang sa sasakyan kada buwan. Ngayon, nasira na ang kanyang mamahaling sasakyan bago pa man niya mabayaran ang kanyang loan sa kotse. Puot. Ang mga mata ni Chen Weihao ay puno ng layuning pumatay. Pilit niyang nilabas ang phone niya at tumawag. "Shinto, nasaan ka, Kuya Hao? Nasa Footwash City ako kasama ang ilang kapatid sa South Street. Ano ang problema? Magpadala ka pa ng ilang tao para maglinis ng sigaw para sa akin." Tiniis ni Chen Weihao ang sakit ng kanyang putol na binti at sinabing may pawis sa kanyang ulo. Ang gigolo na ito ay tinatawag na Alex Dixon, sila ay patungo sa North Street. "Hindi kalayuan sa iyo, hanapin siya at pilayin siya para sa akin, pagkatapos ay ipadala siya sa akin, ako na ang bahala sa kanya. At, ang babaeng kasama niya, huwag mo siyang hawakan, takpan mo ang kanyang ulo at dalhin siya sa hotel." Tinapos ni Chen Weihao ang tawag, at ang kanyang mga mata ay napuno ng layuning pumatay. Sa sobrang gutom niya ay natakot siya. Ngayon, hindi siya tumigil, hindi lang niya napilayan si Alex Dixon, nagkaroon din siya ng lakas ng loob na harapin si Su Ching-cheng. Bagamat nabalian siya ng paa, marami siyang paraan upang masakop ang isang babae. Ngayon lang, nakita niya ang kaibig-ibig na ugali ni Su Ching-cheng kay Alex Dixon. Siya ay hindi mukhang isang malakas na babae sa lahat, katulad din siya ng mga mayayaman at makapangyarihang tao na hanggal at sweet, siya ay lubos na mahuli sa kanya. Nagmaneho si Alex Dixon at pinapunta si Su Ching-cheng sa pintuan ng villa, pagkatapos ay ipinarada ang kotse. Tumingala si Su Ching-cheng sa villa at nalungkot. Bakit pakiramdam niya ay napakaikli lang ng oras na kasama niya si Alex Dixon sa kalsada, parang lumipas sa isang kisap mata. Tumingala siya at sinabing, "Kuya Alex, ayaw ko pang bumalik, bakit hindi tayo mamasyal sa tabi ng ilog? Gabi na, mabuti pang umuwi ka ng maaga, baka tatawag ang asawa ko," umiling si Alex Dixon. Kalahati araw na siyang wala, kinailangan niyang umuwi ng maaga para mahanap ang asawa. May bakas ng hinanakit ang mga mata ni Su Ching-cheng, ngunit hindi niya pinilit si Alex Dixon. Sabi niya, "Sige, babalik ako." With that, binuhat niya ang bag niya at binuksan ang pinto. Inalalayan niya ang pinto at tumalikod. "Kuya Alex, salamat sa gabing ito. Ito ang pinaka hindi malilimutang gabi na ginugol ko sa taong ito." Umiling si Alex Dixon sa kanyang puso at pinaalala, "Hindi magandang bagay ang may apelyidong Chen, huwag kang makihalubilo sa ganitong uri ng tao sa hinaharap." "Puchi," biglang tumawa si Su Ching-cheng at sinabing, "Hindi na ako bata. Naiintindihan ko ang mga bagay na ito." Hindi niya hahayaan ang taong yon na pinangalanan si Chen ng basta-basta. Napagpasyahan na niya na turuan ng leksyon si Chen Weihao,
pilayin ang mga paa nito, at itapon siya sa ibang bansa para maging pulubi. Gayunpaman, hindi niya sasabihin kay Alex Dixon ang tungkol sa mga bagay na ito, hindi niya sasabihin kay Alex Dixon na panatilihin ang imahe ng isang ginang sa harap niya. Tuma-ngo si Alex Dixon at aalis na sana. Biglang, narinig niya ang boses ni Su Ching-cheng. Kuya Alex, kung hindi mo pinakasalan si Jane Lewis, pupunta ka ba at hahanapin ako? Namamanhid ang anit ni Alex Dixon, ito ay isang panukala para sa kanya. Kung sumagot siya ng may katiyakan, magkakaroon muli ng pag-asa si Su Ching-cheng, ngunit kung itatanggi niya ito, mas malulungkot siya. Lumingon si Alex Dixon at nakita ang lasing na mukha ni Su Ching-cheng, maningning ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya, naghihintay ng sagot nito. Nakangiting sabi niya na parang walang nangyari, Ching-cheng, nakangiting sabi niya, parang walang nangyari, kapag may nangyari sa iyo, pupunta talaga ako sa iyo, dahil sa tingin ko, para ka lang, kapatid ko. Pagkatapos sabihin yon, nakonsensya si Alex Dixon at hindi nang ahas na tumingin sa mga mata ni Su Ching-cheng, nagkunwari siyang kalmado at nagmaneho. Yun lang ba? Biglang lumabo ang mga mata ni Su Ching-cheng. Nakaramdam siya ng lungkot sa kanyang puso. Lumalabas na sa kanyang mga mata ay isa lamang itong little sister na lumaki. Ang saya mula kanina ay agad na nawala. Magulo ang mood ni Su Ching-cheng at ayaw na niyang umuwi. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kalsada. Gusto niyang gumising at maging matino ang ulo. Si Alex Dixon ay nagmaneho ng kotse sa malayo at nakita mula sa rearview mirror na si Su Ching-cheng ay talagang hindi umuwi, agad naman siyang sumimangot. Parang naduraj ang puso niya, nag-aalala siyang maglalakad itong mag-isa. Gayunpaman, hindi siya maaaring habo Dixon kung hindi, ito ay magiging awkward. Nag-isip sandali si Alex Dixon at naglabas ng kaunting spiritual sense, ikinabit niya ito sa katawan ni Su Ching-cheng at nagmaneho palayo. Naglakad si Su Ching-cheng sa kahabaan ng kalye, lalong lumino ang kanyang kalasinggan, ngunit nakaramdam pa rin siya ng lungkot sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung paano mas malakas si Jane Lewis kaysa sa kanya. Ako ay nabigo, mapait nang umiti si Su Ching-cheng. Siya ay palaging isa at nag-iisa, siya ang target na gustong ituloy ng bawat lalaki sa Yan Capital. Siya ay napakalakas, mataas at makapangyarihan, at walang kapantay na pagmamalaki, ang tanging pagkakataon na natalo siya ay noong natalo siya kay Jane Lewis. Isang van ang dumaan sa kanya at humarurot papunta sa harapan na may kasamang whoosh. Sumimangot si Su Ching-cheng at walang malay na lumipat sa gilid. Ano ang mali sa mga taong ito na nagmamaneho? Nagtatakbo sila sa kalsada. Tatalikod na sana si Su Ching-cheng at babalik, bigla niyang nakita ang pagtalikod ng van at ang ulo ng lalaking may dilaw na buhok ay nakalabas sa bintana. Tinitigan siya ng lalaking dilaw ang buhok at ilang beses siyang pinalaki, saka mabilis na tumalikod at sinabi sa sasakyan, Kuya Chingto, 2 beses na nating hinanap ang North Street ngunit hindi natin nakita si Alex Dixon, bakit hindi natin tanungin ang babaeng ito? Nang marinig niya ang pangalang Alex Dixon, agad na itinaas ni Su Ching-cheng ang kanyang ulo at malamig na nagtanong, bakit mo hinahanap si Alex Dixon? Kabanata 745 kilala mo siya. Agad na sumigaw ang lalaking dilaw ang buhok, kanina ka pa kasama ni Alex Dixon? So what if siya nga? Si Su Ching-cheng ay nasa masamang kalooban at malamig na napag-alitan, bakit mo siya hinahanap? Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng sasakyan at tumalon ang isang malaking grupo ng mga tao. Nagbago ang ekspresyon ni Su Ching-cheng at umatras siya ng isang hakbang. Hindi niya inaasahan na kasya ang maliit na tinapay sa mahigit 10 lalaki, hindi niya talaga alam kung paano sila nag-ipit. Isang lalaking berde ang buhok na may korona ng manok ang nakakita sa hitsura ni Su Ching-cheng at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. D*MN, magsesex ako ngayon, mas seryoso tong babaeng ta. Naglaway din ang may dilaw na buhok at sinabing, Brother Chingpi, ang babaeng ito ay mas maganda kaysa sa nakababatang kapatid na babae sa Footwash City. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Su Ching-cheng, napatingin siya sa grupo ng mga tao, para silang mga gangster na yun, usually, may bodyguard siya kapag lumabas siya, hindi siya kailanman makikipag-ugnayan sa gayong mga tao, hindi niya inaasahan na makakaharap sila ngayon. Ano ang gusto mong gawin? Binabalaan kita na huwag kumilos ng walang ingat,
o ikaw ang magdadala ng kahihinatnan? Nanlamig ang kanyang magandang mukha habang nagsusungit sa mabagsik na boses. Sa kasamaang palad, ang grupong ito ng mga delinkwente ay lahat ay tumitig sa kanya ng may mapanlinlang na mga mata, at hindi nila isinapuso ang kanyang mga salita. Si Ching Pai ay may masamang ngiti sa kanyang mukha habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Beauty, bibigyan kita ng chance, kung pumayag kang maging girlfriend, ililibre kita agad, itatapon ko ang kasalukuyang girlfriend ko at hahayaan kitang maging asawa ng vice-presidente. Sa orihinal, natanggap niya ang misyon ni Chen Weihao na pilayin si Alex Dixon at kidnapin ang babaeng ito. Gayunpaman, nang makita niya ang babaeng ito, agad na naging blanko ang kanyang mga mata at nagpasya siyang huwag pansinin si Chen Weihao. Ang babaeng ito lang ang pinakamahusay sa pinakamagandang. Gusto niya, ano po Madam Vice President, si Su Ching-cheng ay natigilan din. Hahaha, tumawa ang berdeng balat at casual na tinapak ang balikat ng lalaking dilaw ang buhok sa tabi niya. Halika, sabihin mo sa kanya. Ang lalaking may dilaw na buhok ay agad na lumakad at mayabang na nagsabi, tandaan, ang ating kapatid na may berdeng balat ay ang ikatlong pinuno ng Siyam na Lipunan, siya ay may mabuting reputasyon. Sumimangot si Su Ching-cheng, hindi pa niya narinig ang tinatawag na Nine Society, ngunit tila isa talaga itong gang. Nang makita ang isang grupo ng mga gangster na nakapaligid sa kanya, agad niya itong sinaway sa malamig na boses. Umalis ka sa daraanan ko, kung maglakas loob kang hawakan ako, kukunin ko ang buhay mo. Haha, medyo maanghang ang babaeng ito. Hindi lang si Ching Pi ang hindi natakot, tumawa pa siya ng malakas, tawa rin ng tawa ang grupo ng mga underling sa tabi niya. Malamig na bumuntong hininga si Su Ching-cheng, kilala mo ba kung sino ako? Mula ako sa Su family ng Yan Capital. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay biglang nagdilim ang kanyang paningin. Ang ulo ni Su Ching-cheng ay agad na natatakpan ng isang itim na tela na bag at agad siyang napasigaw sa gulat. Maya-maya pa ay hinawakan niya ang braso niya. Natarante si Su Ching-cheng at patuloy na nahihirapan, isang grupo ng masasamang salita ang pumasok sa kanyang pandinig. Madilim ang kanyang paningin at narinig niya ang boses ng lalaking dilaw ang buhok. Bilasan mo at isakay mo ang babaeng ito sa van, ito ang babaeng kinagigiliwan ni Brother Ching Pi. Ngumisi ng nakakatakot si Green Leather, baby, masunurin ka, pagdating natin sa hotel mamaya, malalaman mo kung gaano kalakas ang Green Leather bro. Paanong hindi ko nakikita kung gaano kakalakas? Biglang may malamig na boses ang nagmula sa likod ng mga tao. Nang marinig niya ang boses na ito, agad na naramdaman ni Su Ching-cheng na para siyang humawak sa isang negel iligtas buhay na dayami at sumigaw ng buong lakas. Alex Dixon, mabilis na iligtas mo ako. F***CK, inihagis ni Ching Pai ang sigarilyo sa galit at tumalikod na may hawak na kutsilyo. Sa dilim na di kalayuan, tahimik na nakatayo ang isang lalaki, ang lamig ng mukha niya, pero ang lamig ng katawan niya. Ang dilaw na buhok na lalaki ay umungal, saan nanggaling ang talunan na ito, hindi ba niya alam na ito si Brother Ching Pi? Kung ayaw mong mamatay, sumigaw ka sa gilid. Gusto mong maging isang babae at iligtas ang dalagang nasa pagkabalisa. Bakit hindi mo isipin ang iyong sarili? Gaano kabigat ang mayroon ka? Napatingin ang lalaking may balat kay Alex Dixon at nakitang ordinaryo ang suot nito. Hindi siya mukhang matipuno. Higit sa lahat, masasabi na niya si Alex Dixon ay isang tao. At nagdala siya ng buong 15 bata. Kaya naman, hindi natakot si Ching Pai. Mabangis na naglakad ang may dilaw na buhok at sinuntok si Alex Dixon. Kung hindi kita tinuruan ng leksyon, hindi mo malalaman, ha? Bago pa niya matapos ang sasabihin ay sumigaw na siya. Dahil damapo na sa tiyan niya ang sipa ni Alex Dixon. Bang, ang mabigat na katawan ng may dilaw na buhok ay biglang nahulog sa gilid na parang saranggola na naputol ang tali, dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Nagiba ang ekspresyon ng lalaking may balat, at tumingin siya kay Alex Dixon ng may masamang tingin. Mabahong brat, saang bulwagan ka nang galing? Ako ang third master ng Nine Society, at alam ko lahat ng big shot sa Yan Capital. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan, at sa tingin mo kanino ka nagtatrabaho. Inilagay ni Alex Dixon ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at lumakad ng may malamig na mukha. Hindi mo ba ako hinahanap ngayon? Bakit hindi mo ako nakikilala ngayon?
Ang spiritual sense na kakalagay niya sa katawan ni Su Qingcheng ay natural na nakarinig sa usapan ng iilang hudlom na ito. Agad naging malungkot ang mukha ni Ching Pai habang sumisigaw, "Ikaw si Alex Dixon." Malinaw na sinabi ni Alex Dixon, "Hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga ay kung hindi ka titigil at lumuhad at yumuko sa akin. Natatakot ako na kailangan mong gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa mga kasama sa ospital." Habang nagsasalita siya, bigla niyang inangat ang kanyang ulo, at dalawang malamig na ilaw ang bumungad sa kanyang mga mata. "Maligo ka na bago pa magbago ang isip ko. Hahaha, kahit magsalita ka, hindi mo kailangang matakot na mawalan ng dila, hindi lang si Greenskin ang hindi natakot." Tumawa pa siya ng mayabang, "Gusto mong makipag-away sa amin ng mag-isa? Halika, pilayin ang batang ito." Idiin ang kanyang ulo sa mga imburnal, at hugasan ang kanyang bibig. Matagal nang naiinip ang ilang kampa na nakatayo sa malapit, at agad silang umungol at sumugod. Bang, 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 narinig lang nila ang tunog ng mga kamao na tumatama sa laman, para sumusuntok sila ng sandbag. Agad na nanlaki ang mga mata ng Greenskin, hindi nabawi ang kanyang sentido. Sa wala pang 10 segundo, ang ilang matipunong lalaki na sumugod ay talagang itinapon ang lahat sa lupa. Ito ay hindi isang ilusyon, tama, biglang lumabo ang paningin ni Ching Pai, bago pa siya makapag-react, nakita niya si Alex Dixon na nakatayo sa harapan niya. Sa sobrang takot niya napasigaw siya. F***CK, hindi niya kailangang maglaro ng ganito, hindi ito kung paano kinunan ang mga espesyal na epekto ng pelikula. Natigilan din ang mga alipor sa likod niya. Bakit nag-teleport si Alex Dixon sa harap ni Brother Chingpi? Bakit hindi sila makakita ng malinaw? Kakasabi mo lang gusto mong maghugas ng bibig? Tumayo si Alex Dixon sa harap ng Chingpi na may mahinang ngiti. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, hinawakan niya ang buhok ng lalaking berde ang balat at itinulak ito patungo sa drainage ditch sa gilid ng kalsada. Boom, wala man lang lakas ang berdeng balat para lumaban. Agad na lumubog ang buong ulo niya sa kanal sa gilid ng kalsada. Umuulan lang kahapon, at malamang na nabara ang kanal, na puno ito ng dumi sa alkantarilya, at may mga kainahinalang bagay tulad ng kayumanggi at dilaw na putik na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ang berdeng balat ay nabulunan ng ilang beses at uminom ng tiyan na puno ng mabahong tubig. Naduduwal siya nito. Si Alex Dixon, na nasa ibabaw ng kanyang ulo, ay hinawakan ng mahigpit ang kanyang buhok, dahilan para hindi niya maiangat ang kanyang ulo. Nagpanik ang Greenskin, kung magpapatuloy ito, hindi ba siya, ang ikatlong guro ng 9 na lipunan, ay malulunod sa mabahong kanal na ito. Lunok, uminom si Ching Pai ng ilang subo ng maruming tubig at nabulunan hanggang sa makagawa siya ng gurgling sound. Sa sandaling ito, ang grupo ng mga underlang sa wakas ay nakabawi sa kanilang mga pandama at agad na sinugod pasulong na may mga talam sa kanilang mga kamay. Ngumiti si Alex Dixon ng mapanlait, pinaalis ang Greenskin, at tumalikod upang lumaban. Hindi niya kailangan ng ganitong uri ng enerhiya para harapin ang uri ng basura. Nagkataon lang na matagal na siyang hindi lumaban, kaya ginamit niya ang grupo ng mga hudlom na ito para lumuwag ang kanyang mga kalamnan at buto. Abangan ang susunod na kabanata.